Hello po, kumusta po ang lahat? Welcome back to my YouTube channel. It's me again. I'm Catherine Cortac and I'm proud small sari-sari store owner here in Cavite mga friends. Kumusta po ang lahat? Sana po okay kayo, alright. At ang panahon nga po ngayon ay kanina po malakas pong ulan at medyo tumigil na nga po ngayon. At thank you Lord at nakalabas na nga po ng PAR ang ating bagyo na si Christine. Ayan. Sana po ay nasa mabuti kayong ng kalagayan mga friends. Kumusta po mga bentahan sa inyong lugar? Ngayon naman po ay maganda naman po talaga tayo. Thank you Lord. Ayan, pag maulan po ay talagang medyo mabili po talaga kapag maulan. Lalo na po yung mga fast moving na mga items. Katulad po ng mga kape, noodles, ayan, pancit canton, biscuit. Ayan, mga mabili nga po yan kapag maulan. At saka kahit maarang mabili po ang biscuit, pero kapag maulan nga po ay napapabili po natin mga customer. Lalo na po pag maulan, medyo tinatamad po silang lumabas. Kaya naman happy nga po tayo at may benta po tayo. Thank you Lord for the blessings. Kaya na po, update ko lang po kayo mga friends na maaga nga po tayo nagbukas. Kasi maaga pa talaga tayo nagbubukas mga friends. Nakapagbukas po tayo kanina bago mag 5 AM. At mga 5:30, ayan, may benamano na nga po tayo. Yung benamano po natin ay siya po ay nagtatrabaho. Siya po ay nagtatrabaho nga po siya sa isang factory at maaga po ang kanyang trabaho. Ang working hour, ang pag-oras nga po ng kanyang pasok ay 7 AM. Kaya po mga 5:30 ay bumili nga po siya. Maaga po siyang gumigising. Bumili po siya ng, naman po natin kayo na mga friends, mga kasari. Yan, share ko lang po sa inyo. Isang corned beef, isang egg, corned beef po na Argentina, isang egg, tapos dalawa pong mamon na monde mamon, ayan. At isang keratin po na conditioner. Ayan, happy nga po tayo mga friends. Naka 98 po tayo sa ating benamano kanina. Ayan, thank you Lord for the blessings. At kanina po, namili din po tayo kanina sa dito po sa may lalabas po. Sa isang mas malaki po na grocery. Ang binili ko po dun kasi yung mga kulang po na chichirya na wala po sa atin. Wala nga po tayong patata. Tapos wala po silang chippy na malaki. Tsaka snacko. Yan po yung mga mabili din po dito sa atin. Snacko. Kasi po yung mga ito na lang po yung mga chichirya natin. At meron din pa rin po doon. Pero may naghahanap po kasi ng snacko, chippy po na malaki. Ayan. Tsaka Mr. Chips na malaki. Yung mga tao nga po dito, mga customer po namin, gusto po nila sa mga chichirya malalaki. Kaya piatos na blue, yan, bumili po tayo. Mabili po sa atin ng piatos na blue, chippy, Mr. Chips, ayan, yung mga malalaki po mga friends, mga kasari. Kumusta po kayo mga friends, bago po yan. Hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi alam niyo naman po yung presyohan ng ating mga chichirya po na malaki. Ngayon po mga friends, gusto ko po mag-share sa inyo ng pag-usapan po natin ang tungkol nga po sa pagninegosyo na ang gamit nga po sa pagninegosyo ay galing sa utang or hiram. Ayan, meron din pong good side, meron din pong negative side ang pagkakaroon po ng negosyo na ang puhunan po ay galing sa utang mga friends. At gusto po natin mag-usapan yung good side at negative side po ng pagkakaroon ng negosyo na galing nga po sa hiram o sa utang. Pag-usapan po muna natin ang negative side. Ayan, yung doon po muna tayo sa negative side kapag ang puhunan po na ginamit niyo po sa pagnegosyo or sa pagkakaroon ng isang negosyo or sari-sari store ay galing po sa utang or hiram. Kapag hiram po ang inyong puhunan, una po dyan kung nangungupahan po kayo sa pwesto nyo, ayan, gastos din po yan mga friends. Kung kayo po yung mangungupahan pa monthly, ay isa rin po yan sa negative side kapag kayo po ay nangutang ng hiram na puhunan. Kapag kayo po ay mangungupahan pa ng pwesto, kasama pa po yan sa inyong monthly expenses. Ayan, kasi siya ng mga person, bubul po ang person. Ayan, kasama po ang inyong monthly expenses sa upa, tapos yung kuryente niyo po at yung internet. Siyempre, gagamit po tayo ng internet. Dahil mahalaga po yan para makapag-upload po tayo ng video. Tapos mga friends, mga kasari, kapag utang nga po inyong puhunan, ay kung hindi po masyadong mabili po doon sa inyong area na nagpwestuhan ng inyong paninda ay baka mahirapan po kayo sa paghabol ng inyong kota na income sa isang araw. Example guys, nangutang po kayo syempre ng 50,000, mag-interest po yan monthly. Kung ilang months nyo po yun babayaran, ilang months to pay, kung 12 months or 1 year po ba o 2 years nyo po babayaran yung 50,000, depende po yun sa inyo. Kung gusto nyo naman po ng shorter term na pagbabayad, syempre po mas malaki po yun yung monthly, pero mas mabilis nyo po mababayaran yun yung utang, kaya lang mas medyo malaki nga po yun yung monthly. Yun po yun mga friends. Tapos baka kapusin din po kayo sa pambayad sa kuryente, ayan, diba? Tapos
yung inyo pong benta ay hindi naman po ganun kalaki. Baka po bumenta kayo sa isang araw ng 500 lang ay mangupahan. Hindi ko po nilalang ang 500 na benta mga friends, mga kasari. Ayan na. Sample lang po yung sinasabi ko kasi yun nga po, kung 500 po yung benta sa isang araw tapos mangupahan po kayo, tapos iba-iba po yung benta, tapos sa sumunod na araw naman po yung medyo mababa pa, ay mahirapan po kayong habulin para pambayad sa upa, sa kuryente, sa internet, sa pagkain din po. Magtatabi pa po kayo yan para sa savings. Tapos kung ang upa nyo po ay medyo malaki, lalo na po sa mga area po ngayon, may mga alam ko po, pag sa iba po nanghihingi po silang 1 month advance, 1 month deposit, bali 2 buwan po nyo mabayaran. Kung ang unyo pong inupahan ay 5,000 isang buwan, so 10,000 po yan ang inyong kasama na pong advance. Ayan, so tapos kung bibenta lang po tayo ng 500 sa isang araw ay baka po tayo kapusin at mahirapan po tayo. Tapos kung ang inutang po natin 50,000, bago po, doon nyo pa po kukunin yung inyong pambayad sa upa, baka wala na po kayong kitain. Pero kung mangupahan naman po kayo at meron po kayo sariling budget para sa pang-upa at yung 50,000 po na hiniram nyo ay mailalaan nyo po talaga sa mga paninda, ay okay naman po yan mga friends. Okay na okay po yan. Pero dahil sa medyo mataas nga po mga bilihin ngayon, kaya kailangan po kapag magsisimula po kayo sa negosyo, palagi ko po sinasabi sa inyo mga friends na magtingin-tingin po kayo ng mga presyo kung saan po mas mura at mag-focus po tayo palagi sa mga fast-moving na items na mabilis po mabenta at mabili po talaga mga friends. Alam naman po natin talaga yan. Alamin po muna natin kung may idea na po kayo sa pagkakaroon ng tindahan. Alam nyo na po yan kung ano po yung mga fast-moving items. Kagaya nga po na palagi natin sinasabi ang mga kape, asukal, suka, toyo, yan, biskuit, yan. Mga fast-moving po yan at mabilis po talagang mabenta yan. At pag nabenta po, syempre, kikita po tayo. Ayan, yan po yung mga gusto ko pong i-share sa inyo. Yung po yung mga negative side kapag ang inyo nga pong puhunan ay utang. So, bupunta naman po tayo sa good side kapag ang inyo naman pong utang ay hiram nga po. May maganda po yung epekto mga friends. Una nga po dyan mga friends, kung ang inyo pong inupahan na pwesto ay matao po talaga. Kung yung location po na inyong tindahan is talagang matao, maraming tao, ay okay na okay po yan mga friends. Kung kumikita po kayo ng 1,000 sa isang araw, 1,500, 2,000 ay okay na okay po yan. Masasambot nyo po or masasalon nyo po yung pambayad nyo po sa upa, buwan-buwan, kuryente, tubig, kayang-kaya nyo po mabayaran yan mga friends. Basta palagian nyo lang po i-monitor yung mga paninda kung ano po yung mga nabibenta agad. Mag-focus po kayo sa mga fast moving at hanggat maaari kayo po mismo ang mag-manage na inyong tindahan. Hands-on po dapat tayo sa ating tindahan. Tayo po mismo ang mamili. Ayan, hanggat maaari. Huwag po natin ipagkatiwala sa ating mga tindera. Hanggat maaari mga friends, kung bago po ang ating tindahan. Medyo, pagawin po muna natin stable ang ating tindahan. Palaguin po natin muna siya. Damihan po natin mga stock natin habang nagsisimula nga po tayo. So, okay po yun mga friends para lumugo po yung ating tindahan. Mas okay rin po ang utang. Kung pwesto nyo naman po talaga yung maraming tao. Yan po yung good side kapag kayo po ay nangutang. Kasi makabayaran nyo rin po yun yung utang, makakapagbayad po kayo ng monthly, and then mababayaran nyo po yung inyong pwesto. Ayan, pambayad po sa kuryente, internet. Kung malaki po ay inyong kikitain or mabebenta sa isang araw. Kung makakabenta po kayo ng 2,000 to 3,000 isang araw, ay okay na okay po yan. Kayang-kaya nyo po yan mga friends. Pero hanggat maaari mga friends, kung kumita po kayo ng 3,000 sa isang araw, ilaan nyo po dyan yung kalahati or kahit 500. Tabi nyo po hanggang 6 na araw bago po kayo makapamili para ma-rolling nyo po inyong puhunan mga friends. Ganyan po sa pagninegosyo. Kailangan po natin magtabi para makapamili nga po tayo ng mga paninda po na kulang natin. Kasi kung ang benta po natin ay ilalaan lang po natin itatabi lang po natin at hindi po natin mapamimili ulit or itatabi nga po natin yung pambayad doon sa ating upa sa bahay, mabayad po natin sa utang natin at hindi po natin mapapaikot yung ating benta or wala po tayong papamili, baka malugi po tayo. Yan po yung gusto ko pong i-share sa inyo mga friends na meron din po talagang good side at negative side ang pagkakaroon po talaga ng negosyo na kapag ang pera nyo nga po ay galing sa utang or hiram. Yan lang naman po ang gusto kong i-share sa inyo mga friends. Sana po ay nagustuhan nyo po yung share ko po sa inyo at sana po ay may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa nanonood ng ating mga video mga friends. Thank you so much po sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa ating mga nag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Ayan, ingat po palagi ang lahat. God bless everyone. Keep safe always. Love, love, love everyone. God is good all the time. See you to the next one.